Hello guys, welcome back to Curio World. For today's video niyan, transfer kami or lilipat na namin yung Chinese kale or yung tulis na tinanim ko sa pot guys. Ngayon 2 weeks na siya kaya ilipat na namin sa plot or sa doon mismo sa lupa guys. Nagpatulong ako sa aking asawa. Kung interesado ka malaman kung paano magtanim ng tulis, please watch this video until then. Thank you! So, ito na guys, yung kulis or Chinese kale. Itong nasa pots guys, mga 2 weeks na siyang mula kong itinanim. Yung maliliit guys, ang mga buto niyan, hindi ko nga na-videoan dati. Pero akala ko hindi sila mabuhay lahat, kaya nagkukumpul-kumpul sa pots na nilagay ko. Ganitong kataas siya guys, 2 weeks na siya, kaya iti-transfer na namin sa plot guys sa malit na space lang sa bakura namin. Kaya nagpatulong ako sa asawa kong gumawa ng plot para ma-transfer silang lahat guys. At ito na nga guys, may malit na bakanting lote dito sa malapit sa amin. Yan, kaya pinabungkal ko sa asawa ko para mataniman or matransfer na namin yung Chinese kale or kulis guys. Yan, medyo may mga madamo-damo siya, so kailangan alisin muna siya. At yan, bungkalin muna para maalis yung mga damo or mga dumi-dumi sa lupa guys. Para magandang taniman ng gulay na kulis or Chinese kale. Yung Chinese kale guys, may maliliit silang buto. Yan, makita ko sa picture lang guys. Hindi ko sila na picturean nung magtanim ako. Kaya yung nasa video guys, yung 2 weeks na sila mula ng pagtanim ko sa kanila. So, ngayon ay kailangan na namin ilipat sa lupa. Yan, ito guys, nakita nyo. Inaalisan ng asawa ko ng mga damo para malinis yung tataniman guys. First time ko guys magtanim ng Chinese kale or kulis. Ito guys, nakita nyo yung maliliit pa siya. Yan, iniisa-isa na namin para ilagay siya sa lupa. Yan, so kailangan guys, isa-isa ilagay. Hindi sila magkumpul-kumpul kasi para mabuhay talaga sila ng maayos. Kasi kapag kumpul-kumpul o nagdidikit-dikitan sila, maaring mamatay lang naman. Kasi hindi sila makakahinga ng maayos or makakabuhalo sa pagtubo guys. So kailangan hindi dikit-dikit yung pagtanim ng Chinese kale or kulis guys. So first time ko nito magtanim guys. So napabuhay ko naman sila at sana lumaki talaga sila at magulay namin talaga sila. Kaya nilipat ko na namin sa plot guys. As nakikita nyo, inisa-isa ng asawa ko, nilagay sa lupa. Yan, nagtumulong na din ako guys kasi marami talaga sila na nabuhay na maliliit pa. So, kailangan isa-isahin o medyo nga hindi magkakalapit lang yung paglipat namin kasi maliit lang yung pwesto or yung plot na nagawa namin. So, titingnan namin kapag malaki na. So, saka namin i-transfer or kung kailangan, hindi naman kailangan i-transfer sa susunod. So, hayaan na namin sila. Basta mabuhay lang sila guys at may makuha kaming gulay guys. Kaya sa susunod, kapag successful talaga to, yun alam ko na yung paano magtanim ng kulis ng Chinese kale or kulis guys. Ito, sa nakikita nyo guys, so yun, yung soil mix niyan ay may rice hull. So, yan guys, nakita nyo yan. Marami na yung leaves sa 2 weeks niya, marami na siyang leaves at malilit pa nga lang guys. So, kailangan mailipat na namin para dire-diretso yung pag-grow niya at paglaki niya guys. Yan. Yan, yung patulong na ako kasi, yan, nakapagod din ang magtanim guys. So, kailangan may katulong ako sa pagtanim nito. Noong unang pagtanim ko nito guys sa pot, so kailangan guys yung soil may mix siya ng rice hull. Kung pwede nga lang sunugin nyo muna sila guys para makuha yung nitrogen nito para masustansya yung lupa na tataniman mo ng Chinese kale guys. Yun ang ginawa ko, may rice hull siya. Yung ibang sinunog ko guys para makuha niyo yung nitrogen na minerals para sa halaman ito ay sa gulay na to guys. So kailangan sunugin nyo ng mabuti yung rice hull at syempre wag muna ilagay kapag mainit pa. Yan, nilagyan ko siya ng soil at saka rice hull na sunog at hindi sunog para masustansya yung lupa na pagtataniman ng Chinese kale para tuloy-tuloy yung pagtubo niya guys. Kagaya nito, naging successful yung pagtanim ko sa kanila. Yan, malilit pa nga lang, kaya lang i-transfer na namin dito sa lupa guys. And guys, tumulong na ako para matapos agad kasi marami-rami talaga yung seed na naitanim ko, kaya marami din tumubo. So, kailangan tulungan ko na siya para matapos agad guys. Sa baka, pag hindi ko siya natulungan, yan, baga maghapon kami ng pagtatanim nito. Joke lang guys. So, pagtanim nito guys, so, kailangan kapag bago pa lang yung seed na pagtanim mo, ilagay mo siya shaded area. Hindi dapat siya ma-expose sa sun kasi masisira siya or
mamatay siya. So ako nang pagtanim ko nito guys, nilagay ko sa shaded area siya at hindi ko sila parati dinidiligan kasi basa yung lupa nila kasi minsan umuulan dito at umalis din kami dito that time ng pagtanim ko nito kaya hindi siya masyadong nadiligan pero umuulan din paminsan-minsan kaya basa din yung kanyang mga lupa kaya tumubo siya ng maayos. Pero hindi dapat siya ma-expose sa sobrang sunlight kasi mamatay ito agad. So sa akin nilagay ko sa shaded area pero nasa labas siya. Kaya tumubo. Pero sa mga nakita ko nagtatanim nito guys, mga 3 days lang tumubo siya ng maliit pa lang. Pwede nyo na sila i-transfer. Sa akin umabot siya ng 2 weeks kasi umalis kami dito sa bahay namin at yan nga pagbalik namin saka ko siya na i-transfer dito sa lupa. Kaya umabot siya ng 2 weeks. Kaya medyo malalaki na, yung matataas na yung stem. So, patapos na guys yung ginawa naming plot na tinaniman ng Chinese kale at pinalagyan ko siya ng bakod kasi yung kalaban naman kapag yung mga halaman ko kasi or kahit yung mga gugulay kapag nagtanim ka dito, ang kalaban ko dito ay yung mga manok at yung mga aso. So, palagi nila pinupuntahan or yan, nababali-bali or nasisira yung mga halaman ko. At yung minsan yung mga manok tinutuka, yan, naubos agad. So, kailangan siya lagyan siya ng cover para hindi sila masira. So, kung gusto mo talaga silang mabuhay agad. Kasi kapag walang ganyan, nilagay na cover, yan, makita nyo na lang guys, wagas na yan, wala na yan, sira na yan ng manok kasi tinutuka yan at saka alam nyo na guys, kinakahig ng mga paa nila yan hanggang mawala yung tumubo guys at tinutuka nila at kinakain din nila. Ang protection yung cover guys sa mga manok at aso at pwede din sa sun guys na sobrang init kasi naka-expose siya, nasa labas talaga siya. So kailangan lagyan namin ng cover para hindi siya masubrahan ng init sa kapag tanghali pag tanghaling tapat, sobrang init. So, baka mamatay sila. So, lalo na bago pa lang tanim namin. So, kailangan lagyan siya ng net, ng cover sa taas para hindi masubra ng init. So, yan guys, pinalagyan ko ng net para protection sa mga manok or sa mga animals na pumupunta dyan para siraan yung halaman or yung gulay na tinanim namin guys. Yan yung maliit lang guys kasi meron pa akong hindi pa natanim pero hindi ko nawala yung mga seeds, hindi ko na alam kung saan ko nalagay kaya sa mga susunod yan magtatanim ulit ako kapag successful talaga, lumaki talaga sila guys yan, kasi alam ko na kung paano magtanim ng Chinese kale or coleus guys. Sana maging successful talaga ito guys yung pagtanim namin at pag-transfer dito sa plot ng Chinese kale or coleus guys. Yan guys na nakikita nyo. Yan. Medyo siksikan ng konti kasi maliit lang yung space na tinanaman namin. Pero sana mabuhay silang lahat at maging gulay guys. Kaya i-update ko kayo sa susunod na video kung anong nangyari or naging successful ba yung pagtanim namin or pag-transfer namin ng Chinese kale o coleus dito sa small area guys. Thank you for watching. Salamat sa pagpunta sa support nyo guys, followers, viewers, especially to Team Academy. Thank you guys. God bless us all. See you on my next vlog guys.